So magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral sa Kingdom of God, the Power of the Spirit, the 99 Star International School, Ipralo. So ito po ang pag-aaral ng mga katutubo at hindi katutubo na gustong matuto ng mga teksto ng kapangyarihang salita ni Lolo JN. So ito po yung pinag-aaralan sa eskwelahang ito. Ang teksto na inilihim sa napakahabang panahon na ngayon lang malalantad sa ating kapanahunan. Kaya ang maririnig po natin dito ay hindi nanggaling sa Biblia, kundi nanggaling mismo sa bibig ni Lolo JN. Wala po siyang libro na binasa para sa akin at wala din po siyang libro na ginawa, kundi ako po ang gumagawa ng libro ngayon sa mga itinuro niya sa akin. Ang kanyang mga salita ay galing sa kanyang isipan. So ang libro niya ay nagmumula sa kanyang isip. Na po. Yan ang itinuturo po niya sa akin. Sapagkat alam po naman natin na si Lolo JN ang siyang teksto ng kapangyarihan mismo ng Ama. Siya ang nalihim na panukala ng Diyos dito sa sanlibutan. At siya hindi makikilala at hindi siya magpapakilala sapagkat ang sino man na makakakilala sa kanya at makakaalam ng kanyang buhay ay yun ang taong binigyan niya ng kapangyarihang liwanag upang makilala siya at makita siya sa personal na kapamaraanan at malaman ang kanyang kapangyarihan kung sino talaga siya sa totoong buhay. So itong panahon na ito ay panahon ng pagbubukod ng kambing at ng tupa, sapagkat ito ang panahon na nabunyag ang katotohanan sa ating mga buhay na ang Jesus Christ Nazareth sa pamagitan ng katauhan ni Lolo JN ay siya ang napako sa krus ng Kalbaryo mahigit ng 2,000 taon ang nakakaraan. So dahil siya ang Jesus Christ Nazareth na napako sa krus ng Kalbaryo, ay siya ang nagpasan ng hirap, pagdurusa, kalungkutan, pag-iisa at iba yung paghihirap. At ipinakita niya sa atin ang kanyang dakilang pagmamahal sa pamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang buhay sa krus. At yan ay nasa buhay ni Lolo JN ang katotohanan ng lahat ng yan. So kung atin pong babalikan ang istorya ng kamatayan ni Kristo, inialay niya ang kanyang buhay dahil sa ating pagmamahal sa kanyang Diyos na amang makapangyarihan at sa atin na mga tao dahil binahal niya tayo ng higit sa kanyang buhay. At siya nagtiis ng hirap at iba yung kalungkutan, pagdurusa at paghuhusga, panlalait at paghamak ng mga taong nasa paligid niya hanggang sa mga oras na ito. Sapagkat si Lolo JN ay hindi nagpakita at nagyabang ng kanyang kapangyarihan at hindi siya nabuhay sa marangyang paraan, sa marangyang pamumuhay, kundi siya ay nabuhay sa simpleng buhay mahirap bilang isang pulubi. Siya ay pulubi, siya ay, kung gusto niyang maging matanda, magiging matanda siya. Kung gusto niyang maging bata, magiging bata siya. Kung gusto niyang maging babae, pwede siyang maging babae. Kung gusto niyang maging sanggol, ay pwede. Kung gusto niyang maging batang babae, pwede rin. So lahat ng katauhan na pwede niyang gawin ay magagawa niya dahil sa kanyang kapangyarihan na tinataglay. Dahil siya nga ang nagtataglay ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu na iniluklok sa kanya ng Diyos sa mga makapangyarihan. Kaya ang katotohanan ng kanyang buhay ay hindi maitatago. Ang katotohanan ay katotohanan at ang liwanag ay liwanag at tiyak itong malalantad. Kahit ito ay lihim, malalantad at malalantad, mangangamoy at mangangamoy. Kaya ito na nga po yung panahon na kung saan imulat natin yung ating mga mata, ang ating mga puso't isipan sa katotohanan. Na ang ating bansa ay pinagpala sapagkat ang bansang ito ay bansa ng Diyos. Ito ang hiwaga ng Diyos. Ito ang lupang banal ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dito natapos ang kasaysayan ng Diyos
sa lupa at dito rin nagsimula ang kanyang kasaysayan sa lupang ito ng hinirang. Kaya nga mapalad ang ating bansa, sapagkat ang sabi nga, ang tagapagligtas ay manggagaling sa dulo ng silangan. In the far east, the Savior will come out. So ito na nga po, ang far east is the Philippines. At dahil ito ay dulo ng silangan, natural nandito ang Diyos at dito nga siya lalabas at ito na nga at lumabas na. Na hindi naman natin natugis. Hindi natin na-encounter, ngunit ngayon ay sinasabi ko na nga, no? Na sa dulo ng silangan manggagaling ang tagapagligtas at yan na nga si Jesus Christ Nazareth na niluklukan ng banal na Espiritu ng Diyos sa huling panahon upang maghukom sa patay at buhay upang siyang maging huling hustisya. Sa English ay the last justice. At siya po ang nagdala nga ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sapagkat ang panahon natin na ito is the time and era of the Holy Spirit. Ito po ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu na niluklok kay Lolo GN. Yan. God the Father, tapos na, nalikha na niya ang lahat ng kailangan sa mundong ito, naipadala na niya ang kanyang anak dito sa lupa. So, ang anak ngayon ay ginaganampaan ang kanyang tungkulin bilang siya ang tagagawa ng plano ng Ama. At ngayon sa huling panahon natin ay ang banal na Espiritu na siya namang magpapatunay ng lahat ng sinabi ng Ama tungkol sa anak. Ayan. So the Holy Spirit is the witness and the truth na siya pong magpapalabas ng katotohanan at magpapatotoo sa lahat ng katotohanan tungkol sa anak na ipinahayag ng Ama. So they are three in one, in unity, in one, in love. Ayan, sa plano, sa gawa at sa salita, sila po ay iisa. At ito na nga ang panahon na kailangan po nating tanggapin ang katotohanan sa ating buhay, na ang Diyos Nazareno ang siyang ating tagapagligtas na nabubuhay ngayon, na nagturo sa akin ng kanyang teksto ng kapangyarihan, na kapag ito'y pumasok sa aking isipan, ito'y parang bumbang sumasabog sa akin na napupuno ako ng kakaibang kapayapaan, kagalakan, pagmamahal na hindi ko kayang liripin sa aking puso't isipan. Na ito po ay tunay na kapangyarihan sa akin, na nagbigay sa akin ng liwanag, talino at dunong sa pagsasalita. Akala nyo ba marunong ako magsalita? Ngayon lang ako marunong magsalita dahil siyan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na ibinigay sa akin ni Lolo GN. Ayan. So ang katalinuhan ko rin ay galing sa kanya, ang kaalaman ko rin ay galing sa kanya. Wala akong pag-aari ng kahit na ano, lahat ito ay galing kay Lolo GN na ating Jesus Nazareno. Ayan, kaya wala po akong may pagmamalaki at wala akong may pagyayabang ng kahit na ano, dahil ako'y kinahabagan at kinaawaan lamang ng Diyos. So, lahat pong ito ay ginagawa natin dahil sa ating pagmamahal sa Diyos. Ang sabi ko nga, dahil siya ang bumuhay sa akin, kaya ang buhay ko ay para na lamang sa Kanya. Ang buhay ko ngayon ay para ipaglingkod sa Kanya. Dahil siya ang aking buhay, siya ang aking hininga, siya ang aking lahat sa aking buhay, kaya po ako nabubuhay ngayon. And that is the Spirit of God inside of me, na siyang naghahari sa buhay ko at pinaghaharian ako. Yan. Ganyan ang himala ng tao, na kapag naghari sa iyo ang Diyos, ay wala kang magawa kundi ang sumunod sa Panginoon at sundin ang kanyang pinag-uutos, at siya yung magiging Panginoon dahil pinagharian ka nga niya. Yan. Ganyan ang kaharian ng Diyos. Ang Diyos ang nangunguna, ang Diyos ang naghahari, ang banal ng Espiritu ang nasusunod, ang salita niya ang makapangyarihan sa buhay ng isang taong pinagharian ng Diyos. So ganun po tayo. Hindi na tayo katulad ng normal na tao noong unang buhay natin, na nabubuhay tayo sa laman, nabubuhay tayo sa mundo sa pangailangan ng lahat ng bagay. Pagkuha ng salapi, pagkuha ng mga bagay-bagay, mga material,
mga pagtatrabaho, pag-aasikaso sa maraming bagay sa material dito sa mundo. Ngunit ngayon, dahil ako nga ay binigyan na ng kapangyarihan ng banal na Espiritu ng Panginoon, kaya ang aking buhay ay mundo na ng Diyos, hindi na mundo ng tao. Mundo ng Diyos patungo sa mundo ng tao upang ang tao ay ibalik patungo sa Diyos. So yun po ngayon ang aking tungkulin bilang inyong tagapagturo ng katotohanan ng teksto ng kapangyarihan sa buhay po ni Lolo JN. So yan po. Maraming salamat po at hanggang dito na lang po muna ang ating pag-aaral. At sa susunod po ay tayo po'y mag-aaral ng karugtong nitong ating pinag-aaralan. Good morning po and God bless you all.